Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Nagsabay po pala kami ni Kuya na nag-almusal. Kagigising niya nga lang po dyan mga kalabs. Pero ako ay tapos na nga po akong maligo. Bali dalawa nga lang po kaming naghahanda sa umaga dahil day off nga po ni Papa. Araw nga po pala ng Huwebes dyan mga kalabs. Sa mga nagtatanong po pala kung bakit hindi na nga po ako nagpo-post ng gabi, kinabukasan na po kasi yung pinopost ni Mama Kapag hapon po kasi ay hindi na nga po namin magawang mag-edit. Lagi na rin daw po kasing busy si Mama. Kaya kunwari kung ano nga po yung video ko ngayong araw ay kinabukasan na nga lang po maa-upload. Kaya sana masanay na po kayo mga kalabs. Salamat po! Eto at patatawirin na nga din po ako ni Mama dahil papasok na rin po ako. Hindi ko na naman nga po nakasabay yung pinsan ko. Kumakain pa nga lang daw po kasi siya At nagluto na naman po si Mama ng paborito po naming ulo ng isda. Sinigang po pala yung luto ni Mama dito. Gusto daw po kasing humigop ni Papa ng maasim-asim na sabaw. Kaya eto na lang daw po yung niluto ni Mama. Masarap at matataba daw po kasi yung mga ganitong klase ng isda. Puro ulo nga lang po pala yung nabibili ni Mama na ganito. Wala din naman daw po kasing nakikita si Mama na katawan ng isda. Puro ulo lang naman daw po yung binibenta nila. Bakit po kaya mga kalobs? Talong, okra, siling green at repolyo nga lang po yung ihahalo ni Mama dito na gulay. Wala daw po kasi silang nabili ni Papa na pechay. Mas masarap daw po sana ito kapag daw po pechay yung nilagay nila. Eto nga at nung paluto na nga din po lahat ng mga gulay, nilagay na nga din po ni Mama yung pampaasim. Malaking sachet nga po ito ng pampaasim para daw po masarap. Masarap din po kasi talaga kapag po sobrang asim mga kalobs. At sanay na nga din po kasi kami sa sobrang asim na sabaw. Pagkaluto nga po ng mga gulay ay hinuli na nga lang pong nilagay ni Mama yung mga repolyo. Pero half cook nga lang po yung luto ni Mama dito. Masarap pa rin daw po kasi kapag half cook lang yung repolyo Yung makrunchy-crunchy pa nga daw po kapag kakain na. At ayan mga kalabs, luto na nga din po pala eto pong ulo ng isda ni Mama. Pagkatapos po palang magluto ni Mama ay nilagay niya nga lang po lahat ng mga isda sa plato. Hindi niya nga po hinalo sa gulay at sabaw para daw po hindi madurog. At ayan nga mga kalobs, nakahain na nga din po si Mama. Kaya syempre, kakain na po tayo. Hinahalo ko na nga po yung sabaw sa kanin ko mga kalobs. Gustong-gusto ko nga po na kapag ganitong sabaw ay punang-puna nga po ng sabaw yung plato ko. Natatawa pa nga daw po sila Mama sa akin dahil lagi nga po nilang sinasabi na nalulunod na nga daw po yung kanin ko sa sabaw. Para po kasi sa akin ay mas nagaganahan nga po akong kumain kapag po maraming sabaw yung kanin ko. Binigay nga lang po sa akin ni Mama yung isda na marami pong laman. Matataba naman po lahat, pero eto po kasing binigay sa akin ni Mama ay malaman po talaga. O tara mga kalobs, kain na po tayo. Sobrang nagustuhan na nga din po kasi namin yung ganitong isda. Bukod na po sa wala pong tinik ay mabilis nga lang din pong kainin. At hindi ko na nga din po kailangang magpahimay pa ng isda kay Mama. Sa susunod nga daw po na magsisinigang si Mama ay yung sinigang na bangus naman daw po. Gusto ko rin po kasi sa bangus yung taba-taba nga po nun mga kalabs. Kapag nga po bangus yung ulam namin, nako, lagi ko nga pong kinukuha yung mga laman ng isda nila Mama at Papa. Okay lang din naman daw po sa kanila mga kalabs. Ang importante ay makakain daw po ako ng madami at mabuti. Kayo din po ba mga kalabs? Gusto niyo rin po ba yung taba ng bangus? Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.